Ang masakit lang nito, ako bilang isang senyor. Tignan nyo na lang, ha? Yung sa senyor, universal. Universal hindi maipasa. Kung ano-ano pinagpapasa ng batas. Eh kung universal, pinapasa nila. Ibig sabihin, talagang makatao kayo, makamumayan. Para sa senyor kayo, kaso hindi. O ba't hindi nyo maipapasa? Sapagkat kayo, okay, at magandang gabi. So ano po ang masasabi nyo sa tatlong bugok na to? Si Marcoleta, si Robin Padilla, mga senator siya na, at si Villanueva. Ano po ang mga katangian nito at ano po ang masasabi nyo sa kanilang kani-kanilang mga kaso ngayon? Okay, Una kay Marcoleta. Okay, si Marcoleta. Ito naman, nakita naman natin si Marcoleta, nagkaroon ng preba to nung congressman pa to eh. Okay. Yung congressman pa to, wala pa rin sa ayos to eh. Eh, nagtataka nga lang tayo, bakit ito eh, naluklok pa sa Senado? Yun ang tanong eh. Eh, ganun din eh. Inaayawan nga yan ng mga kapwa niya kongresista noon eh. Mismo sa kongreso eh. And then, lalo umakit pa ngayon, lalo na naman nagulo yung Senado. Hindi kasi dapat na tayo magkaroon tayo ng mga ganyan, ng mga politiko na nanggaling sa kongreso, nanggaling sa Senado. Pagkatapos, ito ay magiging magulo lang. Hindi natin dapat gawing circus, no? Ang Senado ay pag sinabi natin ito ay isang masabi natin na isang lugar, no? Na isang binabasihan ng taong bayan. Na ito ay sagrado, no? Dito ginagawa ang batas, dito inuupit para sa kapakanan ng bansang Pilipinas. Sabi nga ganito, ang Senado ay mamamayan. Ang mamamayan ay ang Senado. Kaya hindi sila dapat magmalaki sapagkat taong bayan ang nagluluklok sa kanila. Kaya yan si Marcoleta, dapat sana, kung may natitira siya, matanda na rin, ang gawin niya lang para sa kanya, pagbutihan niya na, ipakita niya yung katotohanan, hindi siya one-sided. Kaya sinasabi, hindi pwede na sasabihin mo, mga loyal pa rin kayo sa mga partido nyo. Kaya may kasabihin nga, ganito na yung katapatan ng isang politiko sa kanyang partido, pag siya ay naluklok, ang katapatan niya na ay sa kanyang bayan. Yun ang nararapat na mangyari. Kaya pakiusap yan, kung pag tinanong natin si Marcoleta, masasabi ko dyan, kung sa 1 to 10, wala, sa pinakamababa na ang masasabi dyan. Para sa kanya, hindi, hilaw pa siya para lumuklok sa ganyang kalagayan. Ngayon, susunod, pupunta naman tayo kay Senador Padilla. Ito, kung magtutusin to marami tong napabilib ang tao kasi, noong bumilip sa kanya, ngayon wala na. Kahit na isa na. Bakit kamo? Napakalinaw yung ginawa niya na ikaw ay senador. Nang nakita mo, kapwa mo senador. Nang alam mo na itong senador na kasama mo, ay nakita mo, sinasabi nasa custody niyo. Biruin mo ba naman, isama mo sa labas at ang sasabihin mo, nakisabay? Ang layo ata noon, mukhang hindi mo naintindihan na ata yung batas doon pa lang, tapos sasabihin mo ngayon, hindi ka magkakaroon ng obstruction of justice. Ang labo naman, kitang-kita na, kahit hindi sasabihin pa. Sa ginawa mo pa lang, kita na kaagad ang sinasabi ng obstruction of justice. Ngayon, dito kay Padilla, sa tingin ko, wala na magtitiwala. Kaya ang taong bayan, dapat na maintindihan nyo. Titignan nyo kung sino niluluklok nyo, hindi kung sino popular, yun ang ilalagay nyo. Kita nyo ano nangyari ngayon, nagsasayang kayo ng mga upo sa Senado. Hindi dapat. Eto naman, dumating naman tayo dito, kay Senador Villanueva. Ito naman si Villanueva, mga nasabi, nakakala mo sinong napakabait na tao, Kung pa sa Diyos, hindi sa inaano natin, natural yun Pero yung alam ng taong bayan na meron kang nakatago, hindi lang yung anomalya. Yung meron kang iba, maliban sa asawa mo. Ano yun? Alam ng bayan, and then nagpipreach ka. Meron ba siyang ibang kabit? Meron man siya, di ba? At yan ay hayagan, hindi magagaling sa atin. At ipinakita yan. Ngayon, ang isa pinakamatindi dyan, pag ikaw ay nagpipreach, at sinasabi mo
ang kabutihan ng Diyos, dapat ikaw muna maging mabuti bago yung pinipritsan mo. Yan ang nangyayari ngayon eh, na itinatago yung mga ugali nila sa likod ng pagpipreach nila, sa likod ng kanilang mga sinasamahan ng mga ng iglesia kung ano pa. Kaya mga sinasabi, hindi lahat ng tao o isa nang nagsasabi tungkol sa Diyos, sa pinangangaralan tungkol sa Diyos, ay sinasabi mong matino. Ayan na lang, tignan natin si Villanueva. Ano pa, tapos masasangkot sa anomalya. Eh, di magsinungaling nga lang, alam niya kasalanan eh. Oh, ba't nagsisinungaling siya? Hindi dapat. So, ano dapat? Hindi rin dapat mailuklok. Dapat yung mga yan, sa susunod, hindi na inilalagay yan. Dapat ang tao, magtanda kayo para hindi magulo ang ating Senado, ilagay nyo yung tamang matitino. Yun ang masasabi ko. Sino pa yung isa? Masasabi mo? Binanggit ko ni Si Jinggoy ngayon. Anong masasabi mo si Jinggoy? Eto naman si Jinggoy, sanay na to eh. Talaga naman to eh. Sanay na to talaga si Jinggoy. Na talagang ilang beses na talagang to eh. Na kinakasuhan ng plunder eh. Eto pa rin eh. Pero baka dito sa tingin ko, baka hindi na ito makalusot. Kasi binibiro na nila. Akala nila, lahat malulusutan nila. Pero dito, mukhang hindi siya lulusot dito. Kaya sabi sa inyo, di ba? Napakahirap bumoto ng artista. Correct. O, nakita nyo? O, ano ngayon? Pag artista, sabi nga sa inyo, pwede umiyak yan, pwede yan tumawa eh. O kayo, makakatawa ba kayo? Makakaya kayo? Hindi nyo kayang gawin yun. Sila nga pwede gumawa nun. Kaya masasabi ko, lahat na naranasan nyo at nakita nyo ngayon, panay pansarili yan, dapat yan, taong bayan. Tinatawagan ko kayo, itabi na natin lahat yan. At kung maaari, baguhin na natin ang tao sa Senado. Yan ang sinasabi nga. Kaya iba senador na nagtatago pa ng ugali. Hoy, maya na kayo. Tandaan nyo, ang taong bayan ay gising na, pagod na sa inyo. At ginagawa nyo pa, na karnabal yung Senado. Wag na. Nagiging lang kayo eh. Kumbaga sa kayo ay nagiging tapat sa mga partido nyo. Hindi sa partido nyo kayo maging tapat. Naging tapat kayo mismo sa taong bayan. Kaya taong bayan, anong gagawin natin? Itapo na lahat ang mga yan. At nang sa ganun, mabago na ang takbo ng ating buhay. Hindi pa kayo napapagod? Pagod na tayong lahat. Tandaan nyo. Dito lang, napagod na. Hindi tayo dapat makikismis dyan eh. Hindi tayo dapat ilagay nga dyan, isaksak sa ulo natin yung gulo nila. Sila yung gumawa ng gulo. Sila rin ang dapat tumapos. Kaya lang, nadadamay tayo, di ba? O, bakit tayo gagawa pa? Maglalagay pa ba tayo ng ganyang kagugulo? O, anong ginagawa din sa magugulo? Tinatapon. Kaya ibang natitira na magulo pa rin ang kalooban at isipan, Tandaan nyo, 2028. Alanganin kayo dahil pagod na ang tao. Uwi na kayo. Mensahe sa mga bobo to. Sa mga bobo? Pagboto. Sa pagboto? O mensahe. O alam nyo na kung sino ang iboboto nyo at hindi. Dapat lagyan nyo ng talino Dapat ba palitan na lahat? Lahat ng 24 senators na yan? Ako tatanungin talaga dyan eh. Dahil yung sigurado, ilan lang yung makikita mo dyan. Kung may matino dyan lahat yan panay pang personal eh. O sige nga. Sa palagay mo Sige. Sa palagay mo panahon na para buwagin yung Senado at Kongreso? Ako pa, sasabi ko, dapat kung ako lang ang tatanungin opinion ko lang to. Dapat buwagin na yan. Dahil bakit ang bayan nagugulo sa inyo. Hindi dapat magulo ang bayan. Dapat kayo dapat ang bayan itagin. Sabi sa panukala, makakatipid daw tayo ng 1 trillion sa loob ng isang taon. Tama, totoo. Pag wala. Makakatipid. Pag wala yung... Kung tutusin nga, dapat pati nga yung Kongreso sinamahan pa ng sangkatutak ng party list hindi naman talaga nakakatulong din. Sige nga. Ang dapat sana yung mga party list niya, pag sinasabing ikaw ang representative ng party list, dapat nagkakaroon muna ng General Assembly kung sino siya ilalagay. Hindi basta na lang ang sarili nila, nilagay nila. Sige nga. Kaya tayo nagugulat. Tapos pala, ano ba ang layunin nila? Mga pansarili. Kaya kita nyo, ano ng Senado natin? Ang Senado natin. Nakita. Ang masakit lang nito, ako bilang isang senyor. Tignan nyo na lang. Yun sa senyor, universal. Universal hindi maipasa.
kung ano-ano pinagpapasa ng batas. Eh kung universal, pinapasa nila. Ibig sabihin, talagang makatao kayo, makamamayan, para sa senior kayo, kaso hindi. O ba't hindi niyo may papasa? Sapagkat kayo mga senior, na kahit magretiro kayo, mag-senior kayo, milyon pa rin ang pera nyo. Mga senador. Eh kami mga senior Oo. kami, wala. Asa. O kayo ngayon, dapat lang panahon na. Kayo, mga ipasang universal na yan na sinatawag, ang dali naman ipasa. Kung kanino nakatigil yan, nakatenga, hoy, gumising ka. Tatanda ka rin, kaya lang, ang laman mula sa amin, milyon pa rin ang pera mo. Kami hindi. Ha? Yan. Eto si Jun Virador, hindi natutulog. Ako natutulog, 30 minutos lang. Dahil hanggang ngayon, iniisip pa kayo hanggang ngayon kung kailan kami magiging malaya, kung kailan kami makakawala sa mga kalokohan ninyo. Si Jun Virador, pagod na rin. At ang mga ibang senior, pagod na rin dahil hindi nakikita kung ano yung kinabukasan. Ang gusto namin, kinabukasan namin, kinabukasan ng magiging apo namin, kinabukasan ng anak namin, kinabukasan ng bayan. Nasaan yung kinabukasan na yan? Hindi nyo na ipapangako, nagpapangako ang kayo, kanya-kanya lang kayo dahil magkakapartido kayo. Kayo lang ang nagpapangakuan, pero hindi sa tao. Yan ang tandaan nyo, meron pa rin, nauugit. At sabi nga sa inyo, malapit na ang eleksyon, ewan ko lang kung kayo nakaupo pa dyan. Sa tingin ko, hindi na kayo upo. Hindi ako titigil ng kabibira-bira. Bibirahin ko kayo ng bibirahin hanggang sa makuha namin ang kapayapaan, ang katiyakan na ang Pilipinas ay magiging malaya, na ang Pilipinas ay magiging matahimik, na ang Pilipinas ay uunlad nang hindi kayo kinikailangan. Yun. Right. Salamat. Virador, Ayan, si bumanat Jun na. Virador. Ano?